Hindi mo maiiwasang matalo sa forex trading pero may sikreto. May paraan kung paano nga ba talaga hindi matalo. At sa episode na to, yun yung ituturo ko sa inyo. Today is December 12, 2025. I am Kalmadong Trader and this is the Modern Forex Trading. So, pag-usapan natin kung paano nga ba talaga hindi matalo kahit na natatalo ka na sa position mo. And before giving the answer, gusto ko munang ipakita sa inyo kung ano nga ba yung mga ginagamit natin at ano nga ba yung mga pamamaraan muna natin kung paano natin yung ginagawa. Let's see kung ano po yung mga ginagamit natin sa ating chart and kung ano pa yung mga kailangan. Okay? So let's jump right in sa ating chart. Now, this is a very important episode para sa mga nagte-trade lalo na sa mga scalper. Okay? So I will discuss things na sana nung ako ay nagsisimula, sana alam ko na. Kasi yun yung mga bagay-bagay na dapat meron ako noong panahon na ako ay magsisimula pa lang or nagsisimula pa lang. But then, this is learned, this is experienced the hard way. Kaya gusto kong ipaliwanag at i-discuss sa inyo para hindi nyo na rin maranasan. So, you're looking at my broker's chart. Ito po ay live ngayon. And may makikita kayong mga features dito na somehow gusto kong i-emphasize. So, ito yung mga bagay na dapat meron sa chart ninyo kapag nagtitrade kayo. At ito rin yung mga makakatulong para hindi talaga tayo matalo. Okay? Una, sa chart ninyo, kailangan nakikita nyo to. Nakikita nyo yung countdown ng candle action, ng price action. So, minsan kasi hindi yan nagpapakita sa mga charts natin or hindi lang natin alam kung paano yan hanapin o kung paano yan iset. So, kailangan nyo lang gawin, may makikita kayong gear icon dito sa baba ng price scale o dito sa right side nung ating timeline. Just click that. Makikita nyo dyan, lines, labels, and so forth. So, pwede nyo pong i-check yung ating mga important features at kailangan na features. Halimbawa nga, yung sinabi ko po kanina, kailangan po natin nung at least nakikitang countdown doon sa ating price action or sa mga kandila. Hanapin nyo po yung settings dito, andito lang po siya. So, I will not give you literally yung mga saan ba, kasi ang dami ng tutorial niyan, pero gusto ko i-visit nyo po yung gear icon na to. Kasi yung iba ituturo sa inyo exactly, pero mas maganda po sana kung kayo mismo makadiscover nun. And that's the reason why we're doing this educational discussions. I will guide you, pero you will be the one to discover. You will be the one to learn. Okay? The first important thing na kailangan nyong malaman dito sa mga charts, sa chart ninyo, ay kung nasaan ba yung mga features na babanggitin ko at paano ba sila gamitin. That's your part. So, I need you to have that countdown timer sa chart ninyo at mahahanapan nyo yun dito sa may gear icon na to. Andito lahat yung mga yon. Pangalawa, maliban po sa countdown timer na yan, kailangan po nakikita nyo yung dalawang linya na tinatawag nating bid-ask line. This is more important than the other lines para sa akin as a scalper. Okay? And you'll soon realize that these are the culprit. These are the culprits doon sa mismong panalo at talo na term. Kasi ito yung mga
magti-trigger ng take profit, ng stop loss, and so forth. At ito rin yung mismong magbibigay sa atin ng capability to win over loss. So, I hope nakakasunod tayo. Una, you have to see a countdown timer sa inyong mga trading platform, sa inyong chart. Pangalawa, kailangan nakikita nyo yung bid sa ask line. Dito sa chart natin, ang bid and ask line ay yung pula at yung kulay blue. Okay? And I will discuss further kung ano tong mga to sa ibang video. And dapat panoorin nyo yon. Okay? Pangatlo, sa chart natin, kailangan po natin nakikita clearly yung ating market structure. So, kung meron po kayong nakalagay na kung ano-ano, sana magkaroon na lang kayo ng separate na platform for your analysis, for your indicators, and other things. Kung saan po kayo nagtitrade, sana meron po kayong separate platform na pinag-a-analyzean para kung saan kayo nagtitrade, yung chart na yan, malinis lang. Ang nakikita nyo lang dyan, andyan yung mga buy limit ninyo or pending orders or andyan yung mga current orders ninyo. No? Kasi yun po yung isa na kailangan natin, clarity sa chart. Okay? So, meron na tayong countdown timer, meron na tayong bid-ask line. Puntahan na natin yung topic natin today. Paano nga ba talaga hindi matalo doon sa ating pagtitrade? Minsan, kapag nag-o-open tayo ng position, namumula na yung profit and loss natin. Ito yung nasa taas. Dahil nga, yung trade natin ay hindi pumupunta doon sa probability na sinet natin, doon sa bias na gusto natin. Halimbawa, nag-sell ka, tapos biglang umakyat. So, anong mangyayari? 'Di ba? Medyo mamomroblema tayo doon dahil nga matatalo tayo. Pag nag-sell ka, as much as possible, bababa para kahit papaano may profit tayo. Pero the moment na bumaba yon, makikita mo sa P&L, namumula na yan, or sa madaling sabi, natatalo ka na. Ngayon, nakita mo na hindi na talaga siya babalik doon sa level mo. Tama? Halimbawa, sample tayo sa chart. So, nag-sell tayo dito. Halimbawa, nag-sell tayo dyan. Yan. So, nag-sell tayo, ibahan natin ng kulay. Nag-sell tayo, yan, red line. Nag-sell tayo sa area na to, sa price scale na to, pero bumagsak. Panalo tayo. Pero what if ang nangyari, imbis na bumagsak, okay, pakita natin, mag-draw tayo ng arrow. Ayan. From here, imbis na bumagsak, para sana may panalo tayo or may kita tayo, ang nangyari, umakyat. So, ano po ang magiging tendency nito? Magkakaroon tayo ng loss doon sa ating account. Now, alam mo na hindi na babalik at hindi na tayo makaka-hit ng take profit. Halimbawa, ang take profit natin, yung take profit line natin ay ito. Yan. Hindi na natin mahihit yan. Meaning, ang aantayin na lang natin kahit papaano sana mag-bounce dun sa ating entry area or entry price. Now, bumaba pa rin siya ng bumaba. Hindi na talaga siya aakyat as of the moment and malapit ka na sa stop loss mo. Halimbawa, ang stop loss line mo ay nandito. So, palitan din natin ng line. Yan. Halimbawa, nandyan yung stop loss mo at malapit na siyang ma-hit. Ano ang gagawin mo? Normally, sa ibang scenario,
hinahayaan na lang nilang ma-hit yung stop loss nila kasi yun nga yung purpose naman ng ating risk-reward ratio, which is again very important concept at thing sa pagtitrade. Kailangan meron po tayo laging stop loss dahil yun po yung nag-minimize ng risk natin. Pero ako, I don't really want to accept na puro risk lang. I don't really want to accept that fact na pag talo ka, talo ka. No. I have to make sure na kapag talo ako, kailangan may panalo ako. And that's what modern trading should be. Kasi yun po yung kulang. Yun yung nawawala. We are inculcated, they inculcate that when you lose, it should be within the certain boundary. That's correct. But if you lose, accept no. Siguro pampalubag loob lang yon para sa mga kahit papaanong let's give the benefit of the doubt na sige, pampalubag lang yon, kahit papaano pang-ease ng pakiramdam. Pero don't accept that. Trading is a fight. Trading is a war. And if you're not ready to go to war, don't trade. Kapag hindi ka ready na makipaglaban, don't trade. Kasi kung tanggap ka lang ng tanggap ng talo, hindi po yun magiging beneficial. Okay? And this is why I want you to learn this. Pero, disclaimer po, ito po ay para sa mga mas intindi lang kung paano nga ba gumagalaw ang market, kung paano nga ba nangyayari, or ano nga ba yung mga nangyayari during price action. Okay? So, going back, malapit nang matalo yung ating position. Or sabihin natin natatalo na yung position natin. In this case, nananalo pa rin naman siya. Pero, again, what if hindi siya nagpunta towards dun sa ating gustong position? So, ang gagawin po ninyo, di ba, may existing position na kayo ngayon, nakapag-open na kayo, pero losing. Analyze the second trading opportunity. That's the first thing you have to do. I-extend nyo muna kung kaya naman po ng inyo pang risk. I-extend nyo po muna yung stop loss ninyo. Again, disclaimer, risky po ito. Pero I've been doing this and I've been winning in this setup, in this strategy. So again, wag nyo pong basta-bastang itaas yung mga risk ninyo kung hindi nyo po alam ang ginagawa ninyo at hindi nyo po tanggap yung gagawin ninyo. Hindi kaya nung income ninyo and so forth. Okay. So that's the first thing you have to do. You have to extend this para hindi totally matalo agad. You have the capability to flip. Baliktarin yung talo mo. And how can we do that? You now have an idea na hindi na babalik yung iyong bias, yung iyong original position. And that's the very good or best confirmation to do another trade. Meaning, you have to do one more trade. May dalawang trade ka na mag-e-exist during this time. And that trade should either give you profit or alisin ka dun sa kalagayan mo ngayon. Nagigets nyo na ngayon, I hope nagkaka-idea na kayo. Mag-o-open ako ngayon ng isa pang position dito. Yan, halimbawa, while my original position is ongoing, mag-o-open pa ulit ako ng position dyan. At yung position na yan, kailangan yan ay very accurate. Hanggat maaari, mataas yung probability niya to go papunta dun sa bias mo na at this time. Kasi kapag ito ay hindi pa rin pumunta sa bias mo, then you're doomed. Ikaw ay for sure mahihirapan na. Okay? So make sure na yung pangalawang position mo ay magpupunta na or going to your bias at least
90 to 95%. Maraming paraan kung paano i-ensure yon. And I'm sure, pag napanood nyo na yung ibang mga videos ko, magigets nyo lalo kung paano ko ba ginagawa to. Kasi I've been using that tool, that indicator, for this very purpose. To win each time na nagkakaroon ng problem dun sa bias ko. Now, nag-open na tayo ng panibagong position, and that position should go with what is winning as of the moment. Halimbawa dito naman, So, kanina natalo na tayo doon. Ngayon, alam natin na yung ating market ay trending na pataas, kaya mag-o-open ako ng isang long position from here. And this is the most important part. Don't just open a long position without knowing or using these things. Una, kailangan gamitin nyo po yung bid-ask line. Take advantage of that. And I will tell you how to do that sa ibang video. Pero pangalawa, kailangan nyo po ito. Kailangan nyo po na doblehin yung inyong lots or yung quantity, yung amount nung trade po ninyo for this to happen. Nagigets nyo na po sana yung ating goal. Our question kanina ay paano nga ba talaga hindi matalo kahit na natatalo na yung trade mo? Your current trade is losing. You have to win the second trade, and to do that, you have to win kahit na pakunti-kunti, paunti-unti lang. Meaning, magte-take advantage ka dun sa mga small movement, pero yung small movements na yon ay sure. Okay? Meaning, kahit mag-second trade ka ng 10 just to win over your loss. Again, this is scalping. So, kailangan makakita ka ng magandang momentum and take advantage of that. Kaya gaya nga lang sinabi ko, napaka-importante ng bid-ask line if you're doing scalping. Gaya nito, may standard na 1 lot, 10 pips difference dun sa ating bid-ask line or yung ating spread. Kailangan alam mo po gamitin yung bid-ask line na yan at yung mismong countdown timer na yan para alam mo kung saan ka ba dapat or kailan ka ba dapat talaga mag-open ng pangalawang position. Kung alam mo yung exact moment, exact time, kung paano ka ba dapat mag-open, kailan ka ba dapat mag-open ng second anong pangalan nito? Position. So, as soon as that position is winning, makikita nyo ngayon yung P&L ninyo na nagtatalo na. Nakikita nyo dun sa position, sa position P&L na may nanalo, may natatalo. At kapag yung dalawang yon nag-balance, that's the very moment close all your position. If you can see na maganda yung ginawa mong second trade at kaya pa niyang kahit papaano manalo, then take advantage of that. Kahit konti lang para hindi naman sayang yung effort at mental breakdown mo during the moment na natatalo ka. Do you get the point? So sometimes nakikita ninyo ako na nagla-live tapos may closed stop loss position dahil sa stop loss position, pero may isang green na halos exact time din siya na nahihit or nagclose. That's me doing this strategy. Kasi my first bias is somehow problematic, and that is always true. Hindi mo yun maiiwasan sa pagtitrade. Okay? So, nakikita nyo yun na almost exact time, nagkakaroon ako ng close position ng isang red at isang green. Pero, mas nakataas pa rin. Mas malaki pa rin yung green position natin na na-close. And that's how we win over this losing trade. Yun yung isang kailangan matutunan ng bawat isa.
kailangan nating mas maging matalino kesa sa ating chart. Kailangan nating mas maging matatag. Kasi kako nga, this is a battle. This is not just accepting the fact that losing is true universally. Don't just accept that without fighting for it. Kasi pera yan. Pinaghihirapan mo yan. Inuubos mo yung emotional quotient at level mo, positive level mo on that very trade. So, you have to do something about it. Kapag nakarinig kayo na ang talo ay talo, tanggapin mo na lang, okay, that's very true, wag nyo namang i-dismiss yun. Hindi ko naman po sinasabing mali ang matalo kasi hindi po mangyayaring hindi ka talaga matatalo. And this strategy is also prone to that. Kaya nga may disclaimer tayo na bago nyo gawin to, you really have to know what you're doing. You really have to know what are these tools. You really have to master ano nga ba yung mga kailangan ninyong i-master to do this. But I gave you a very important lesson for this episode na sa palagay ko na pag na-master ninyo at nagawa ninyo, makakatulong po sa inyo. Marami po sa mga traders ang laging natatalo dahil nahihit yung stop loss nila. Maybe dahil yun nga lang yung capability ng accounts nila. Then, kung ganun lang yung account mo, kung ganun lang kababa yung mismong account mo, yung anong pangalan nito, amount ng account mo, then you have to be more careful dun sa pag-open ng trade mo, kung gaano kalaki ba yung amount ng mga ginagawa mo. Anyway, those are other things. Let's just try to clarify, give more emphasis dun sa ating discussion. To do this, to win over your losing trade, you have to open another trade, but that trade should be very sure. Yung trade na yan, sana ay high probability trade na. Kasi hindi mo naman kailangan sanang gawin ito kung hindi ka nagkakamali sa bias mo, which is not true. It will never happen na laging perfect ang bias mo. Maniwala ka sa hindi, kahit gaano pa kagaling na trader, meron at merong time na mag-go against their bias. That's how trading works. That's how market works. And you have to do something about that kasi that's already a fact na hindi natin matatakasan sa trading. Okay? And here, for example, 'di ba? Bumaba siya, tumaas, at kapag nakita mo na yung this is not exactly the representation, but the principle behind, yun sana yung makuha ninyo, yung idea. Hindi siya nag-go with your bias, natalo ka, nag-open ka ng position and it goes. At eto pa, nagkaroon ka pa ng additional ulit. At this very moment, nagkaroon ka na ng additional. Bakit? Na zero out mo na yung loss mo kanina and meron ka na ngayong top up. Double pa. Kasi yung kanina, dito ka nag-open ng position sa baba, nanalo ka na dyan. And mananalo ka na naman ulit ng additional to revenge. Yan yung term nila, don't revenge trade. Ito kasi yun mismo, revenge trade. Pero this is a smart revenge trade. This is not a revenge trade because of your feelings. I just want to clarify that. This is an educational, this is a logical trade. And this is the reason why those misconceptions sometimes tend to give you more losing trades. Kasi iba yung definition ng iba sa revenge trade, iba yung definition ng iba sa losing trade. I hope that if you dive into trading, into this kind of job, you really have a very strong psychological state, strong mindset. Kasi
kapag nakarinig ka na you're doing something wrong dahil you're just doing this without even contextualizing bakit siya mali, then I guess it's not a healthy comment, or it's not a healthy thing to hear. Move out. Hindi na yon hindi na yon healthy. At the moment na ganun na yung mga nagiging context, you should help yourself win. Again, this is a war. Wala pong gera na madali. Hanggat maaari, ipanalo mo yung gera na to. Maaring, sige, in the context of war, maaring mamatay ka. Pero that's how it is. Kako nga kanina, huwag mong pasukin to kung hindi mo naman po talaga kayang panindigan. And kapag pinasok mo to, kailangan buo yung loob mo na mangyayari at mangyayari yung mga dapat mangyari. Matatalo ka, mananalo ka, makakabawi ka. So, paano nga ba talaga manalo? O kaya, gamitin natin yung tanong natin. Paano nga ba talaga maiwasan yung talo kahit talo ka na? So, the answer, do a logical second trade from your first original losing trade. That's it. So, paano yan? Analyze the market, take advantage of the bid-ask line, use the countdown, and use correct quantity or lots amount nung susunod na trade. Finally, adjust nyo muna yung inyong stop loss doon sa unang trade. That's how this strategy work. Mahirap po ito, kaya sometimes I get serious telling you don't do this without knowing what you're doing, without accepting the risks. Pero if you've mastered this strategy, makakahinga po kayo ng sobra. At hindi na ulit kayo breakdown, magkaka-psychological breakdown ng ganun kalala. Dahil sometimes, ang psychological natin ay hindi po talaga manageable sa mga pagkakataon na natatalot na talaga tayo. Kahit sinong tao, hindi po yun mamamanage. And win over that frustration logically, rationally. Your task is to be rational. Sa pagtitrade, walang pakialam. Lagi nating naririnig yung kandila, yung market sa emotions mo. Pero ikaw meron. Meron kang rationality, meron kang way of thinking, way of feeling na pwede mong i-manage. And that is through thinking, developing strategies that will help you fight the war. So that's our episode. Watch more episodes and watch those episodes na itinuturo ko paano nagte-take advantage sa bid-ask line, sa volume, sa countdown. Watch those and then go back to this video. Soon you'll realize this is a very powerful strategy. Thank you for watching.